Yan, muli sa mapagpalang araw po sa bawat isa naririto. Yan. Sige, pwede po bang type natin kung saan yung lugar po natin ngayon? Baguio. Yan. Puerto CDO. Saan pa? Okay. Quezon City, Dubai. So karamihan Pilipinas, no? Kasi yung time natin Philippines pero may mga KSA, Saudi Arabia, yan, Dubai, Canada, Abu Dhabi. Yan, shout out po sa inyo. Nako, international pala tayo ngayon. Yan, Cagayan de Oro, Dubai, Tuguegarao City, KSA. Yan, shout out sa mga taga KSA. At ang mga kabaro, nandito rin po ako sa Damam, Al-Kubar, Saudi Arabia. Shout out po sa inyo diyan. Yan, Rizal, Cotabato City. Wow. Canada, Kidapawan City, Rizal. Okay, Parañaque. Yan, shout out po sa inyong lahat. Galing, galing. At syempre, para din malaman natin yung participants natin dito, pwede ko bang makisuyo lang po ako sa inyo. Sino po dito, type 1 po, doon sa mga zero knowledge, as in, first time nilang mag-aral ng ng Forex at yung first time maka-attend po dito. Yan, ang dami pala. Yan, okay. Ang dami pala natin dito na mga ano, okay. Okay, yan. Okay, marami. So, congratulations. Ngayon pa lang po, ina-advance ko na po na kayo po ay aking kino-congratulate. Dahil nga po, kayo po ay naririto, no? Naririto po kayo sa ating webinar ngayon. Kasi syempre, alam naman natin na ang webinar training po natin ay para sa mga para sa mga kababayan natin, no? Sa mga kababayan natin na naghahanap ng extra income, no? Gustong magkaroon ng negosyo. So nasa tamang lugar po kayo dahil dito ituturo po natin, no? At bibigyan namin kayo ng information about doon sa forex trading. Kaya magstay lang po kayo diyan, wag po kayong aalis hanggang sa huli kasi bakit? Meron po akong ibibigay na bonus sa inyo. Okay, itong bonus na to, mamaya nyo malalaman. Doon syempre doon sa matyaga na mag-stay dito. O sige, patuloy tayo. Type 2 naman po doon sa medyo may alam na sa Forex, yung nakakapag-trade na, hindi naman magaling, no? Sa may alam na, newbie, may alam na kung paano mag-trade, no? Nakapag-attend na ng ibang mga seminar o mga trainings. Type 2 naman po para alam din natin. Zero knowledge, okay? Ayan. So, may marami-rami rin, no? Yung mga may alam na. So, congratulations din po sa inyo dahil kahit na medyo may alam tayo, ay naririto po kayo. Alam niyo po, napakahalaga ng training. No po? Kapag ikaw po, ako po, no? Ito po yung sa akin. Pag umaatin po ako ng training, kahit may alam po ako, zero, ginagawa kong zero yung aking kaalaman. Zero knowledge din, no? Ibig sabihin, kahit may idea ako, may alam mo, a-attend ako ng seminar o kung ano man, ini-empty ko yung isip ko. Sabi nga, empty mo yung cups mo para malagyan. Kasi bakit? Kasi kapag ikaw ay umattend ng mga trainings tapos punong-puno ka at iniisip mo na mas magaling ka sa nagsasalita, mas magaling ka sa iba, nakapag-trade ka na, ganito, ganyan. Pag yan yung lagi natin nasa isip, o kaya tapos ako, professional ako kaysa sa nagsasalita na yan, mas ganito, ganyan. So pag yan lagi natin nasa isip, tandaan niyo po, yung pag nagsalin po kayo ng karunungan dyan, matatapon. Parang baso lang yan. Pag sinalinan mo yan, kung puno yan, matatapon yan. Kaya dapat walang laman para marami tayong ma-absorb, no? At siyempre maraming pumasok sa atin na karunungan, okay? So sige, at yan, hindi na tayo magpapatagal. Welcome sa ating 89 participants today. Wow, grabe. Bago kaka-open pa lang natin 8:90 na pala ngayon. So mamaya may mga papasok pa yan. Sige, share na natin para makadami po tayo at hindi na tayo magpapatagal. Share ko na po yung screen ko. Yan, pwede po bang pa-type naman po ng clear? Kung naririnig niyo po ng maayos yung boses ko at nakikita niyo po yung aking slide. Paki-type naman clear. Yan, para alam ko na maraming nakakakita sa akin at nakikita yung slide natin.
Okay, clear, marami. So maraming maraming salamat po at alam ko gising po kayong lahat. At muli po, my name is Jimmy Adilio Gonzalez. Just called me Coach Jim Rowe, no? Ayan po yung tawag nila sa akin sa online. So 2015 onliner na po ako. Diyan po ako nagsimula mag-online 2015 at minsan nagpahinga pero tuloy-tuloy pa rin dahil may pangarap po tayo. Nurse by profession po ako, senior company nurse dito po ako sa steel company sa Saudi Arabia, Dammam Al Kubar, pero sa Second Industrial City po ako sa mga nasa Dammam diyan, Al Kubar, so alam niyo po 'yan. So overseas Filipino worker, OFW tulad niyo po, at entrepreneur, negosyante rin po ako, an onliner, content creator, vlogger, kaya visit my YTC, Coach Jim Rowe. So marami po kayong matututunan diyan, and content creator, vlogger. Then ako po yung nag-create ng Filipino OFW Traders Community at Pinoy OFW Community Traders. Pero ito pong community nito is under ng ating Kabayan. Kabayan Community Traders po, okay? Ako po naniniwala sa quote na ito. Isa sa mga paborito ko ito, winners never quit and quitters never win. No? Ang mga nagwawagi ay hindi sumusuko at ang sumusuko ay hindi nagwawagi, no? Kaya tuloy-tuloy lang po. Sabi nga, laban, laban lang. Okay, laban-laban lang. Lalo sa mga OFW po diyan. Ito po yung aking family. Yan, sa mga Oragon diyan, shout out sa inyo. From Legazpi Albay, pero nasa Bulacan na po ako. Kaya shout out din sa mga taga Bulacan at Valenzuela. Yan, sa kasi Valenzuela, doon ako lumaki, no? At yan ang aking family. Gaya sabi ko sa inyo, ako po ay negosyante. Ito po yung isa sa mga negosyo ko, no? Yung co-ownership po ako ng isang gasoline station. Okay? So may mga negosyo pa ako, so mamaya ako na ikukwento yung iba, no, kung ano yung mga nangyari. At tayo po ay farm owner din. Ayan, yung farm ko matatagpuan niyo sa DRT sa mga taga Bulacan. Alam niyo po yan, Doña Remedios Trinidad. So yan po yung aking farm. Meron po akong manggahan diyan, abukado, mga gulay, no, gulay-gulay. At bala ko maglagay din diyan ng palaisdaan kasi mayroon akong dating negosyo na palaisdaan. So ito naman yung naging project ko last year, December, is December 2024, yung apartment. At nakakatuwa po dito, nung ako po ay natuto na mag-trade, yung 1/4, kasi patapos na yan nung nagbakasyon ako, yung 1/4 dito, halos 1/4, mga ganon, 3/4, o basta ganon, na 1/4, eh halos kinuha ko na sa kita ko sa trading. O ya, yun nakakatuwa, di ba? Na kung saan nasa bakasyon ka, habang nasa bakasyon ka, kumikita ka dahil natuto ka na mag-trade. At ito na po yung resulta nung ating pinagawang apartment. Okay? So meron po akong sasakyan dalawa, isang sedan, yung Nissan Almera, at yung aking Pro 4X, no? Yung Nissan Pro, yan. 4x4 yan kasi para dun sa farm. Okay, so yan po yan. Ako naniniwala po dito kay Tatay Robert. Sabi niya, don't work for money, make it work for you. So marami po kasi sa atin talaga, especially OFW, na talagang tayo po, aminin natin hindi, nagtatrabaho tayo para sa pera. Pero kailan kaya darating yung time, yung pera naman yung magtrabaho sa atin. Pero hindi mangyayari yan kung tayo po ay OFW o empleyado. No po? Nangyayari lamang ito kapag tayo po ay nagkaroon ng negosyo. Pero ang tanong, paano tayo magkakaroon ng negosyo nasa abroad tayo, 'di ba? Ito na po yung pagkakataon na aralin po natin yung forex trading. So forex for beginners. So kaya sa mga nandito, stay lang po kayo diyan at makinig at tapusin po natin para mas maintindihan po natin. Meron po mga nag-message po sa akin na nakakatuwa lang din. Kasi hindi man tayo dapat may stress. Pero may mga nag-message na ayaw daw nila ng ano, yung maraming sinasabi, ayaw daw nila nung maraming cheche-burecho, gusto nila direkta. Kaya sabi ko naman, pasensya na po kayo kasi ang mga umaatin sa Zoom meeting ay hindi parehas nyo na mabilis maka-pick up, no? At mabilis maintindihan. Yung mga kahit na nga ano in layman's term natin ginagamit, hindi pa naintindihan, di ba? Kaya konting tiyaga at tiis kasi sa pag-aaral ganun po talaga. Kung kayo naman po ay hindi handang makinig at marami na kayong alam at marunong na kayo,
okay lang, you can leave, no? Pwede kayong lumabas sa Zoom at humanap na lang din po kayo ng gusto nyo, na kung saan gusto nyo direct to the point, na wala nang sasabihin pa. So tayo nandito is para maintindihan ng lahat at ma-motivate at ma-encourage kung ano ba yung ating pinag-aaralan. Okay? So pwede yan kung one-on-one, di ba? Direct kung gusto mo, direktahan, sasabihin natin. Pero pag sa Zoom o sa training, hindi ganon. Okay? Kaya dapat mas maintindihan natin. Habang tayo po ay nag-aaral, mas lumalalim po yung ating kaalaman. Okay? So, dalawang bagay po yung pag-aaralan natin. Part 1 tsaka Part 2. So, basic Forex, ano ba yung basic Forex? Ano ba talaga tong Forex trading na to? At yung cheat codes. Ano naman tong cheat codes? So, dapat maintindihan muna natin about Forex. Disclaimer lang po sa lahat na narito, we do not accept any investment. So pinapaalam na po namin yan, no? FYI sa inyo dyan. We do not accept any investment. Ano po ibig sabihin? Kapag may nagsasabi po sa inyo na magpasabay po kayo sa akin ng trade, so hindi po 'yon, no? Hindi po tayo ganon. O kaya magpapasabay sila, magpasabay kayo ng trade sa kanila, wag po. Kaya report nyo po sa amin, sa mga coaches na may nag-aaya ng ganito kasi i-remove natin yan. Hindi natin ina-allow yan dito. Bakit? Bakit sir? Makakatulong. Hindi po sila makakatulong. Diyan na po kami nanggaling. Maraming coaches dito, hindi lang coaches, maaring kayo rin, ay nabiktima ng pasabay trade. No? Na kung saan magpapasabay ka ng trading, akala mo tinetrade yung pera mo, paano mo malaman kung nanalo yan o natalo? Pag sinabi niyan natalo, maniniwala ka ba? Pag sinabi niyang nanalo, maniniwala ka rin ba? Kasi hindi mo naman siya nakikita. Ano nangyayari? Nagbibigay tayo ng pera after ilang linggo o 1 month, wala na. Yung pera mo tinakbo na. Diba? Tapos iiyak na tayo. So yan yung maraming nabibiktima at isa po ako dyan. Marami na po, million na po yung aking natalo na scam, pero nagtutuloy-tuloy pa rin ako kasi naniniwala ako yung failure na yan yung magiging stepping stone ko. No? Yan yung magiging tungtungan ko para makamit ko yung goal ko. Kaya kung takot ka sa failure, pwede ka nang lumabas sa Zoom na ito. Okay? Kasi walang nagiging successful na hindi dumadaan sa failure at walang tao na hindi nagkakamali. Kasi sa bawat pagkakamali, diyan po tayo natututo. Okay? So ulitin natin, we do not accept any investment kasi hindi po tayo community na investment community, no? Hindi nandito po tayo para i-guide kayo, turuan kung paano po tayo magsisimula. So what is forex trading and how does it work? So ano nga ba yung forex? Kung natandaan po natin sa panahon, noong unang panahon, no, noong unang panahon, meron po tayong tinatawag na barter system. So yung barter system, yan po yung palitan ng bagay sa bagay. Pwedeng pagkain sa bagay, damit o anumang bagay na ipapalit mo. So yan po, no. At kalaunan, habang tumatagal, syempre, meron na tayong coins, nagkaroon tayong gold, coins, pera, 'di ba, card na ngayon ginagamit, na kung saan bago ka makakuha ng isang gamit, halimbawa, bibili ako ng isang bagay, halimbawa kotse. So anong pambabayad ko diyan? Pera. So about trading po ang tawag po diyan. Bibili ko ng pagkain, pambabayad ko pera. Bibili ko ng bahay, pambabayad ko pera. So trading po ang tawag dito. So ang forex trading naman, ayan yung pinaiksi, forex, pero pag pinahaba natin yan, foreign exchange. So pag foreign exchange, trading, ito yung palitan ng pera sa pera. So paano ito tumatakbo? Buy and sell lang, simple, buy and sell business. Buy and sell business na kung saan halimbawa may pera ka, bibili ka ng bigas. Ang halaga ng bigas is 1,000 pesos. Ngayon pag bumili ka ng bigas, siyempre, pag binenta mo yan, hindi mo naman mabenta yan ng mas mababa o kaya 1,000 pesos din kasi yun yung binili mo. So anong gagawin mo? Pwedeng tutubuan mo siya 1,050 o 1,100. So may profit ka. Yan po yung business. So bibili ka, ibebenta mo. At meron tayong yung principles doon sa buy and sell na buy low, sell high. Bibili ka pag mababa, ibebenta mo pag tumaas, 'di ba? Kaya nga yung sa market ganyan, 'di ba? Pag alam nila, halimbawa tataas ang gasolina, tataas ang bigas, hindi mo na sila magbebenta niyan. Ibebenta na nila 'yan kapag ano na, kapag tumaas na siya para mas malaki yung maging profit nila. So ganito naman po sa dollar, no? O kaya sa ibang currency, pero sa dollar lang muna natin ibibigyan ng halimbawa. Halimbawa, yung $1 mo
ang halaga niyan 50 pesos kapag bumili ka ng dollar. So bumili ka ng dollar, 50 pesos, after ng isang buwan, 2 buwan, yung $1 mo, pag pinalit mo na siya, magiging 58 pesos na siya. So tumubo ka ng 8 pesos. Pero ito yung literal na palitan, no? Parang bilihan. Pero sa Forex, magkaiba po. Kasi po sa Forex, meron po, pwede tayong kumita kahit mababa. So kung buy, sell, di ba sabi natin buy low, sell high. So paano kakikita kapag mababa? If the price goes down, will you still make money? Yes. Paano? Kasi po sa Forex, meron po tayong tinatawag na Forex Major Currency Pairing. At meron din tayong tinatawag na Forex Minor Currency Pairings. So, listen po, no, mapakinggan po natin. Madali nyo naman po, paano po maiintindihan paano yung major? Pag major, mapapansin nyo po lahat ng partner niya dollar. Yan, makita nyo. Euro USD, GBP USD, USD CHF, USD JPY. So lahat ng partner niya USD. So Forex major currency pairings yan. Paano mo naman malalaman kung Forex minor currency pairing? Kapag Forex minor currency pairing, makikita mo naman siya, wala siyang partner na USD. Pwedeng Euro, JPY, Euro, CHF, GBP. Yan po yung mga partner. So tawag yan Forex minor currency pairing. Okay po? So legit ba ang Forex? Yan, type naman po kung yes or no. Legit ba Forex? Yan, para alam ko na may kausap po ako. Legit po ba? Type naman po. Okay, yes. So maraming, kasi minsan may nagtatype na no eh, di ba? So legit, legit, yes, okay. So paano natin malalaman legit? So Forex is legit. The Forex market is a legitimate trading market where the world's currencies are traded. It is not a scam in itself. Without the Forex market, it will be difficult to trade the currencies needed to buy, import, sales, export, to go on holidays or carry out cross-border business. So legit po ang Forex. Kasi pag wala po yung Forex, Forex market, saan po tayong mga OFW magpapapalit ng pera? Paano natin mapapalitan yung reals natin? Paano mapapalitan yung dollars natin? Pag binayad mo naman yan sa Pilipinas, maring hindi po siya tanggapin. Tatanggapin man siya, pero yung value, paano? Di ba? So, kailangan natin palitan siya ng peso. Di ba? Kung saan man tayong bansa. So, yan po yung kahalagahan ng Forex. At legit ang Forex kasi sa mga nagtatanong, kailan ba nagsimula yan? Since World War II pa, no? Ikalawang digmaan pa, may Forex na. Kaso lang po, ang Forex noon ay para sa mayayaman lang. Ang Forex po kasi is a business. Okay? Hindi po siya gambling. No, kagaya ng ginagawa ng iba na parang ginagawang lottery. Okay? So ang Forex po is a business. Negosyo po siya na kung saan kailangan mo ng malaking halaga noong araw. 'Di ba? Nung panahon pa ni Kopong-Kopong, kailangan mo ng malaking pera. Bakit? Kasi kailangan mo ng store, kailangan mo ng physical office. So sa physical office pa lang, magkano na yung gagastusin mo, 'di ba? Yung capital mo pa mas malaki, 'di ba? So paano yung gagamitin mo pangpalit ng pera? So pag nag-business ka noon ng forex trading, talagang malaki na pwede mong pag-umpisahan. Pero pag wala kang ganong kapital, kaya kawawa tayong hindi walang pera. Di ba? Ibig sabihin na walang pera yung hindi kaya natin yung ganitong negosyo. Kaya karamihan dito is talaga yung may mga pera yung nakakapasok po sa foreign exchange. Kasi ang forex po is a buy and sell currency. Negosyo po sa buy and sell currency. Ito po yung pinakamalaking financial market in the world. Ito po. At 7.5, hindi na po siya updated, 7.5 trillion of dollars are traded every day. Global market po siya. Most liquid business in the world operate po 24/5. Ibig sabihin, from Monday to Friday. Kaya ngayon, Sunday, makakikita nyo, wala pong close yung market. Pero yung crypto, pwede po kayo mag-trade dyan. Okay? So, available on smart devices. Ito yung sinasabi natin. Hindi na natin kailangan magpatayo ng physical store o physical office kapag tayo po ay magbi-business ng Forex. Ang kailangan lang natin dito, cellphone, laptop, computer, tab. So yan lang po yung kailangan. Kung may magtatanong po dyan, siyempre na wala akong laptop, wala akong computer, may cellphone ka. Yes, okay. Kung may cellphone ka,
pwede yan. Kami kasi sa cellphone lang namin ginagawa ang forex trading. So, kagandahan pa rito, ang mga participants po dito ay talagang malalaki tulad ng government, central banks, financial institution, at tayo, individuals. Kaya napakalaking opportunity na matutunan natin ang forex. Kasi bakit? Kapag natutunan mo yung forex, tandaan nyo po ito, lifetime income, lifetime business, no? And lifetime skill na. Walang pwedeng umagaw sa iyo nito at hindi ka na mai-scam. Bakit mo nasabi ko na hindi ako mai-scam? Kasi ikaw na yung magte-trade nito. But remember, ito yung tanong ko sa mga nandyan, no? Kung may idea kayo, kahit wala, ano lang yung ang sasagot lang natin is risky o hindi, no? So pag hindi, type mo lang dyan, hindi, no? Pag risky, type mo risky. So ano po ba ang forex? Risky po ba ang forex? Okay, naghahanap ako ng mga magta-type ng hindi eh. Yan. So risky, no? Maaring alam niyo po no, zero knowledge kayo pero alam niyo na risky. Alam niyo po ba na hindi lang forex ang risky? So magkukwento lang ako, okay lang po ba? Sandali lang naman ito. Ayon lang sa experience ko, hindi lang po forex ang risky. Even lahat ng negosyo na papasukin po natin is risky. Ako po kasi, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, negosyante, binata pa lang po ako, ay nagninegosyo na po ako. Nagkaroon na po ako ng piggery. Alam niyo na po, yung babuyan. Nagkaroon po ako ng palaisdaan. Nagkaroon po ako ng grocery. Nag-buy and sell po ako. Nag-networking ako. Marami na po akong pinasok na negosyo. Pero lahat yan ang sinabi ko sa inyo, nag-fail. Fail po, bagsak po. Kasi nga po, risky. Bakit po nagiging risky? Kaya po nag-fail lahat ng aking mga negosyo na yon kasi hindi ko siya inaral. Okay? So yun yung kulang. Hindi ko inaral, tapos ang nasa isip ko lagi, kumita. So yan po yung ating pag-iisip. Kapag yun yung pag-iisip mo, yung mindset mo, kaya ka naririto para kumita, wrong mindset. Alisin mo na. Sir, ano yun? Negosyo nga, di ba sabi mo? Talagang dapat kumita. Tama. Pero, yung mindset mo na kumita agad, alisin mo yan. Ang palitan mo, ano dapat? Aralin mo. Kasi marami, risky nga eh. So marami ang negosyo na hindi naiintindihan yung negosyo. Ang nasa isip, kumita. Yan yung experience ko na binabahagi ko sa inyo para hindi nyo na maranasan. Kailangan aralin. Kasi bakit? Pag inaral mo po ang forex, malalaman mo yung risk management. So dapat maintindihan kasi natin yung risk management eh. So paano ba natin i-manage kung risky siya, paano natin i-manage? 'Di ba? Yung paano siya kikita, paano natin gagawin, ano yung mga strategy, ano yung goal natin. Dapat may ganun eh. 'Di ba? Dapat yun muna, yun dapat natin matutunan. Huwag po tayong mag-shortcut. Sa buhay po, walang shortcut. Pag nag-shortcut ka, marami po ang nag-shortcut na mas nagiging long cut. Imbis na mapadali, napapatagal. So dapat talagang aralin ang forex. Dahil 95% of the new trader fail. Alam niyo po ba yon? Bakit po sila nagfe-fail? Kasi po the reason why 95% of new traders fail globally at present, globally, no? Because of insufficient education and knowledge. Yung kulang sa kaalaman. Iba pa rin kasi pag may alam. Yan po yung lagi natin tatandaan. Maraming Pilipino, sorry to say I am Filipino, pero yan po, no, aminin natin hindi. Maraming Pilipino gustong yumaman, gustong kumita, gustong magkanegosyo, pero ano yung kulang? Kulang sa kaalaman. Ayaw, tamad matuto. No? Ang daming dahilan. Yan po yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging fail. Imbes na aralin natin, lagi tayong may dahilan. Busy ako, busy ganyan. Pero sa totoo lang, sa pagbabrowse lang ng cellphone, ilang oras inaabot mo samantalang sa pagte-trade, minuto lang pwede kang kumita rito. Pero sa una, siyempre, aaralin mo muna. Huwag kang mag-shortcut. No, marami po kasi na sir, ang dami kasing cheche bureche. Pag mag-umaatin ako ng training, ganit, talagang ganon. Dahil hindi lang naman ikaw yung tinetrain. Hindi naman pwedeng pag nag-train ka dito, ituro ka agad kung paano ka. Hindi ganon po kahit saan po kayo. Sa school ba? Pag nag-aral ka ba? Di ba ako, naging nurse ako. Pag nag-aral ba ako, pwede ba turo mo sa akin yung medical agad kung paano yung gagawin? Hindi ganon. So, dadaan ka talaga sa basic.
'Di ba? Kung tutuusin nga, yung mga minor subject, hindi mo na kailangan niya kasi medical kinuha mo. Pero bakit kailangan mo? Kasi magagamit mo yan. So, ganun po sa pag-aaral. Kapag nag-shortcut ka at tinamad mo, tamad ka dyan, hindi ka dito. Kasi ang Forex ay hindi para sa lahat. Para lang ito doon sa mga risk taker, sa mga taong may pangarap, sa mga taong gustong matuto, sa mga taong gustong umasenso at sa mga OFW na gustong mag for good. Yan po yung project natin, Project for Good, no? Yung layunin natin sa mga OFW dahil alam ko po, feel ko kayo dahil OFW po ako. Matagal na po ako dito, 24 years na po ako OFW at yung iba diyan baka mas matatagal na, no? At nangarap tayo mag-abroad, ngayon nangangarap tayo mag for good. So paano natin gagawin yan? Nasa abroad tayo. Yung perang pinagkakatiwala mo sa mga kamag-anak mo, laging nalulugi. O ngayon, ito na po. Why Forex? Bakit Forex? Kasi, kaya ko po sinasabi sa inyo as OFW na aralin natin Forex kasi dito, digital business. Pag sinabi natin digital business, hawak mo yung oras mo. Nasa yung cellphone, laptop, yung computer mo. So, hindi mo kailangan ng monitor ng iba. Ikaw mismo makakapag-monitor. Yan yung mahirap kapag may nagdinegosyo. Pag wala kang monitoring, hindi mo na ma-monitor yung negosyo mo, hindi mo alam kung ano nangyayari, malalaman mo na lang, wala na yung pera mo. Pero dito, mamomonitor mo gamit lang ang cellphone, ang laptop, ang tab, ang computer mo. At ang kagandahan, flexible lifestyle. Di ba? So bakit natin sinasabing flexible lifestyle? Kasi dito hawak mo nga yung oras mo. Tulad ako, 'di ba? Sabi ko sa inyo, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Diba? Tayo pag nagbabakasyon, kailangan natin ng pera dahil 1 month lang, 45 days lang yung bakasyon o 2 months. So kailangan ma-enjoy mo. Ang nangyayari sa atin, pagbalik natin, zero tayo. No? Akala nung iba, ang yaman natin no, pag umuwi. Pagbalik natin, malungkot na tayo. Pauwi, masaya tayo. Pero pag uwi, medyo malungkot na. Bakit? Ubus na yung budget. So pagtatrabahuhan mo na naman yan na 1 taon. No? Bago ka magbakasyon o 2 taon. Di ba? Tapos pag uwi ng Pilipinas, ubos biyaya na naman. So wala tayong extra income. Ito yung nakakatuwa. Diba? Nung nagbakasyon po ako, dahil natutunan ko yung Forex, do you believe na nagbakasyon ako ng January na kung saan, bago ako nagbakasyon, kumita ako dito ng less than $6,000 sa trading. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung 3/4 o 1/4 ng aking apartment ay doon ko na po kinuha. At habang nasa Pilipinas ako, no, pag nasa bahay lang ako, nagte-trade ako, kumikita ako. Ba? So, yung pera kong nadala, bumalik ako dito, na-experience ko, aba, hindi ako naging zero. Kasi, nung bumalik ako, may pera pa na natira. Bakit? Kumita tayo sa trading. So, yan yung kagandahan ngayon. Kasi, biro mo, nagbabakasyon ako, lumalabas kami ng pamilya ko, pero nagagawa ko itong pagte-trade kasi hindi mo kailangan dito umubos ng buong maghapon sa pagte-trade. Pag natutunan nyo po ito, tandaan nyo, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pinakamatagal na 1 oras, pwede kang kumita rito. So mamaya mas pakikita ko sa inyo. Ang kagandahan pa dito, low startup cost. Hindi mo kailangan ng malaking kapital o malaking pera. Nabanggit na naman yung kapital. Nabanggit na naman yung kapital. Baka putol-putol po ba ako? Baka sa inyo lang, Ma'am Jennifer. Sa iba po, type clear naman po kung malinaw yung boses ko. Type clear naman po. Clear naman daw po. So baka sa inyo lang po medyo putol-putol. Yan, okay. Yan, no? Low startup cost but high earning potential. So high earning potential, sabi ko sa inyo. Ay, baka na iba narinig, ay may capital pala. Kayo naman. Negosyo nga, sanabi natin, business. Saan kaya nakakita ang business sa walang kapital? Lahat ng negosyo may kapital. Ang kagandahan, maliit lang. Hindi mo kailangan ng malaki, 'di ba, na kapital. So maliit na kapital lang. So ang kagandahan lang po dito, hindi mo kailangan ng experience. Kasi sabi ko sa inyo, kahit zero knowledge ka, pwede ka magsimula sa Forex. Kailangan lang talaga, aaralin lang po natin. Low startup cost by high earning potential. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng malaki doon sa maliit na puhunan mo. Do you believe ako po kumita sa $100 na capital ko, kumita po ako ng less than $1,000 in
Kasi nagsisimula pa ako noon, no? In a week, no? Gaya ng sabi ko sa inyo, yung first trading ko, kumita ako ng 79. Nag-hit lang ako ng $100 at $20 to $50 a day. Pero lumagpas doon. Nung natutunan ko na, lumagpas na doon yung kinikita ko. Kaya nung nagbakasyon ako, nakapag-uwi ako ng less than, hindi ko na ano yung exact amount, but less than $6,000 po yun. Okay? So yan po. At ang kagandahan dyan, is hawak mo yung oras mo. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi naniniwala ko, Forex is so rewarding. Okay po? Forex is so rewarding. Tandaan nyo po yan. Marami po ang yumayaman sa Forex trading. Pero take note, transparent tayo dito, hindi tayo nang-hype dito. Marami din ang nalulugi, marami din ang naghihirap. Ganun pala sir, ba't nyo pa tinuturo? Kaya ko tinuturo sa inyo, kaya po sila naghihirap, kaya po sila nalugi, kasi mali ang mindset, mali ang strategy, walang goal, no? Gaya na sabi ko, gaya ng mindset ko noon, gusto lang kumita, hindi inaral. Okay? So maraming nagfe-fail dahil insufficient of education and knowledge. O kulang sa kaalaman. So dapat magkaroon tayo ng risk management. Dapat malaman muna natin. Kaya po tayo naririto. Kaya hindi natin ina-allow dito yung pasabay trade. Kasi gusto natin matutunan ang trading. Ayan po yung ano natin, ano? Yung puso natin lalo sa mga OFW. No? Kaya po tayo naririto. Kita nyo, free to na aatin kayo ng webinar. Hindi kagaya sa iba, webinar pa lang aatinan mo, magbabayad ka na. Dito, free po natin. Kami po nagbabayad nung sa webinar na yan. Si Coach Nurse, pero ginagawa natin to para ma-share sa inyo kung ano yung basic forex trading talaga. Okay? So ang basic forex trading po, simple lang naman siya. Buy and sell. So buy position kapag pataas, sell position naman kapag pababa. So paano po ba yan? Ganito yan. So may makikita po kayo na chart yan. No? Siyempre, yan. Buy and sell yan. So makita po natin ito, ang forex trading is sell, buy, sell. So ito lang po yan. Ay ganun lang pala. Buy and sell lang. Pero siyempre, paano mo gagawin? Kailan ka magbabuy? Kailan ka magsesell? Di ba? Marami po kasing nalugi na kung saan hindi nila inaral, nag-trade, no? Nag-trade sila, ay buy and sell lang pala to. O kaya yung mga lumalabas ngayon, ano? Yung nakikita yung gumagalaw-galaw na gano'n, tapos magbabay, magsesell, hindi po gano'n yun. Parang sugal lang yun. Hindi inaaral yun. Kaya po yung maraming nalulugi kasi nga maraming gusto shortcut. Maraming gusto na wala silang gagawin, gustong kumita ng malaki. Ano nangyayari sa atin? Sorry to say, kasama ako diyan, no? Na-scam tayo. 'Di ba? Yung 1,000 mo babalik 5,000, 'di ba? Naniniwala tayo double your money. Dami ko sinalihan po na ganyan, 'di ba? Marami po na nalulugi talaga 'yan. Mahirap po yung walang sabing na kikita ka ng walang ginagawa. Yung may ginagawa ka nga nalulugi ka pa, wala pa ka pang gagawin, 'di ba? So, ito po ngayon, yung sinasabi natin para maiwasan natin yung malugi. Diyan sa 128 participants natin. Para maiwasan natin yung malugi o pagkatalo sa trading, kailangan natin ng risk management. Isa sa mga risk management na ituturo ko sa inyo ngayon ay yung TP o SL. Pag sinabi natin TP, ito yung take profit. Pag sinabi natin SL, ito yung stop loss. Ang take profit, ito yung order na kung saan pag naabot niya na o na-reach niya na yung certain level of profit, kusa po siyang magte-take profit. So hindi mo kailangan bantayan. Iseset mo na. Ano naman yung stop loss? Stop loss. Ito naman, ina-avoid nito yung pagkalugi mo, yung pagkaubos ng pera mo. Once na halimbawa naging busy ka, tapos may stop loss kang linagay, yung market bumaliktad, 'di ba? O yan, imbis na buy siya, nag-sell siya. So pag na-hit niya yung certain level naman, nung linagay mo dito na stop loss, hihinto na po siya. So hindi ka malulugi. So yan yung sinasabi nating risk management. Kagaya nito, pakikita po sa inyo, ayan. Halimbawa ito, ano po ba to? Sino po anong trend to? Yan, type naman, baka yung may mga idea. Anong trend po ito? Walang nag-type, walang may idea. Hindi talaga alam. Ayan.
Ano yan? Uptrend. Uptrend. Okay, so yan. Thank you, thank you. Yan, uptrend. So buy, tama. Uptrend, buy, o long. Yan yung mga tawag yan, di ba? O kaya bullish. Yung pagpataas kasi, bullish. Kasi daw yung bull pataas pag sumugod. No? So, ito po ay uptrend. Mag-e-entry ka rito, 1.09, entry mo. Then ito yung take profit mo. TP1 o target 1, target 2. Sabi ko sa inyo, once na na-hit niya to, yung green na yan, is profit ka na. Kahit busy ka o may ginagawa ka. 'Di ba? Kapag naman, halimbawa, bumagsak, bumalik ito, pagdating naman dito, na-hit niya to, stop loss, hihinto na siya. So, hindi ka nalugi. Okay? Hindi na ubos yung pera mo. At ito naman, ano naman to? Ha? O ano naman po ito? Yung iba, no idea, sabi nila. Ayan, alam nyo na, yung kanina uptrend. O ano naman to? Anong hindi trending? Ano yan? Yan, sell, bearish, down, down short, yan. Mayroon pang downtrend, yan, tama. So hindi bearish tama. Yung bearish, yung sinasabi, bear yun kasi so, pag sumugod daw yung bear pababa. So downtrend po, yan tawag yan. Downtrend, sell, short, yan po yung mga tawag po diyan. So yan sa mga nag-type po diyan na no idea. So alam niyo na po. Pag pataas, buy yan. Pag pababa, sell yan. So pwede natin tawagin yung downtrend, bearish, o short. Okay? Sa down. Pagpataas naman, pwedeng bullish, long, and bullish, long, and buy. Okay? So, yan po. Ito sell para madali natin maintindihan. Nag-entry po tayo dito kasi yung makita natin yung pattern is pababa. So, dito ka nag-entry, bumaba, kumita ka dito, target 1, na-hit niya to, target 2, so kumita ka na dyan. Kahit may ginagawa ka, dahil nakaset yan, okay na. Paano kung bumaliktad, at least may stop loss ka. So pag na-hit niya to, may talo ka pero hindi ubos yung pera mo. Pwede ka pang makabawi. Okay? So ito yung kagandahan dito. Tinuturo po natin yung risk management. At pangalawa, no, na risk management na dapat nating maintindihan. Mahalaga po ito. Ito yung tinatawag na technical analysis. Itong technical analysis, ang gamit po nito, ito yung charts and statistic na nag-a-analyze kung anong direction ng financial market na at ma-identify mo kung saan ka papasok, kung saan ka mag-exit, saan ka ba magbabay, saan ka magsesell. So, mahalaga na maintindihan po natin ito kasi pag hindi, ayan po yung sinasabi natin yung trading execution. Yung paano ba ako magbabay? Paano ba ako magsesell? 'Di ba? So dito maiintindihan niyo po yan. Sa ngayon, hindi pa natin may tuturo yan sa mga susunod na araw kasi hindi naman lahat ito may di-discuss natin ngayon. So may mga training po diyan na gagawin po tayo. Okay po? So sa ngayon, introduction pa lang ito at para maintindihan niyo kung ano talaga yung forex. So ano tong technical analysis? Meron po tayong 3 types of market analysis. Ito yung sinatawag natin fundamental, technical, tsaka sentimental. So dito muna tayo sa fundamental analysis. So makinig po tayo. Pag sinabi nating fundamental analysis, yan yung naririnig po natin na may high impact news. Pag sinabi natin high impact news, more on news, balita, no? Na kung saan pag may high impact news, hindi ka wag ka magte-trade, 'di ba? Balita na kung saan may gera may labanan sa Israel, ang Iran. So makikita natin diyan yung presyo ng yung currency diyan is mababa. 'Di ba? Kasi nga may disaster. Kaya kung may baha kung saan man, pag mataas naman yung dollars, may mga magandang nangyari. Halimbawa, eleksyon, natapos yung eleksyon. So mapapansin po natin, tumataas yung dollar. So yan po yung fundamental. More on economics or political effects that market supply and demand. Okay? So malalaman natin yan later on. So technical analysis. Dito tayo sa technical analysis kasi ito yung madalas na ginagamit ng mga trader. Ano po yung technical analysis? Pag sinabi natin technical analysis, ito po inaaral po natin dito yung presyo, yung price, volume at yung volume movement, yung galawan ng market. At syempre, dito makikita na natin yung future market movements. Malalaman mo na kung ito po ba ay pataas, ito po ba ay pababa, o ito po ba ay buy o ito ba ay sell. So makikita na po natin yung trend.
kung ito po ay pataas. Okay? At siyempre, titingnan natin yan para maintindihan natin. Titingnan natin yung previous market. Titingnan mo yon. Okay? Pag nakita mo na yon, maintindihan mo na ano yung kailan ka mag-sell dito, kailan ka magbabay. Okay? So yan technical analysis. May mga graphs yan tulad nito. No, makita natin itong candlestick na to. So pag nakita natin to, is sell. Pag nakita natin itong green is buy. Ito yung sell. So dito papasok yung sentimental. Yung sentimental para po siyang gauge na kung saan malalaman mo dito kung ano yung bias, buy ba o sell. Mas malakas ba yung control ng mga seller o ng mga buyer. So makikita mo diyan through candlestick. Okay? So later on din, tuturo din po natin to kung ano yung mga candlestick na to. Okay? Diyan sa technical analysis, may mga pattern po kasi diyan, may mga technical indicators. Ito po yan. Yan. Forex is complicated po ba? Complicated po ba ang Forex? Yes or no? Complicated ba? Yan. Tingnan natin, baka nakatulog na kayo eh. Yes. Complicated po. Totoo po yan. Hindi po ako kontra dyan kasi nung una ko itong nakita, sabi ko, ano ba yan? Paano ko ito aralin? Pero sabi ko nga, yung mindset ko, sabi ko sa inyo, pinapalitan ko agad in positive. Sabi ko, matututunan ko to, gawa lang ng tao to eh. Hindi nga ako dati, hindi naman ako nurse dati, di ba? Anong alam ko sa medical? Hindi ka naman doktor dati, hindi ka naman engineer, hindi ka naman mekaniko, hindi ka naman electrician. Anong alam mo dyan? Hindi ka naman IT. Wala ka nga alam sa computer. Pero ba't ngayon nagagawa mo yan? Ano yung ginawa mo? 'Di ba? Inaral mo. Yan yung susi, yung pag-aaral. So mahalagang bagay po yung learning. Kasi yung learning po, parang release yan. No? Kapag ikaw po ay nag-aaral, at parang trend. Ikaw yung trend at may release. Kapag ang trend ay nasa release, nasa tamang daan siya. Walang trend na lumalabas sa Riles. Kasi pag lumabas ka sa Riles, madidiskaril ka. Parang ganun lang, guide po yan. Mahalaga po yung learning. Tayo yung trend at yung pinag-aaralan natin, ito yung Riles na kung saan dadaling ka doon sa destinasyon na gusto mo. Okay po? So gusto natin yumaman. Gusto niyo bang yumaman? Yes or no? Oh, yes, 'di ba? Lahat tayo. Gusto niyong kumita? Yes. Gusto mong mag-for good? Yes. 'Di ba? Gusto mong umasenso, mapauwi na 'yung asawa mo na nasa abroad. Gusto mo? Yes. O tulungan po natin, aralin po natin 'yung forex. Ang mindset dito, nakita mo 'to, huwag kang mag-mindset nako. Mahirap ata 'to. Hindi ko kaya. Kaya mo 'yan. Kapag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabi mong kaya ko 'yan, aaralin ko 'yan, maaaral mo 'yan. 67 years old, 72 years old dito, hindi techie, kumikita ng $100 to $200 a day. Okay? So paano? Inaral lang po nila. Huwag niyo munang pansinin to. Yung falling wedge, symmetrical triangle, bullish triangle, yan, head and shoulders, di ba? So baka ang alam niyo lang sa head and shoulders, shampoo, hindi lang po shampoo yan. No? Kasama yan sa technical analysis. Dito kasi malalaman mo yan kung saan ka papasok, magbabay and sell. Pero later on, masasabi mo pag inaaral mo to, ay ganun lang pala yan. Akala ko complicated. Di ba? Hindi siya magiging complicated kapag inaral mo. Hindi siya magiging complicated kapag alam mo yung risk management. Okay? Alam mo yung disiplina sa sarili mo, yung emotion mo. So, ngayon, sabi natin, complicated, no? Yung forex. Do you want an easier solution? Okay? Yan, tama si Sir Jess, kaya natin to. Yes po, totoo po. Yan, di ba? Do you want easier solution? Sabi Sir Richard, yes. Yo. So, ito na. Papasok na po tayo dito sa cheat codes. Okay? Sa part 2 na tayo. Matatapos na tayo. Cheat codes. Cheat codes forex trading. Paano ito nakakatulong sa mga trader? For your information po, nung time namin, nung nagsisimula po kami sa trading, walang cheat codes. Mag-aaral ka mag-trade, mag-aral ka. Pagkatapos mo mag-aral, 'di ba? Doon ka pa lang magsisimulang mag-trade at bahala ka na sa sarili mo. Okay? Wala pong cheat codes, wala pong binibigay na tools. Pero ngayon, kaya sinasabi natin, mas pinadali ang trading because of yung high-tech, no? Yung mga high-tech, di ba? So papasok po diyan yung unang-una na tools.
is yung pattern scanner. Ito yung AI tools. Yung AI tools na to, na kung saan hindi mo na kailangan mag-analyze. Pero siyempre, inaaral po yan ha. Porket sinabi ko na hindi mo na kailangan mag-analyze, hindi mo na aaralin. Kailangan mo pa rin yun. Ibig sabihin lang ito, habang inaaral mo yung trading, pwede ka nang kumita. Di ba? O, hindi mo pa, kasi dito, meron po tayong mga tools yan. Yung Manara, Swipe to Trade. Itong Manara, parang copy trade yan. Itong Swipe to Trade, ito naman, swipe mo lang, magte-trade ka na. Pero syempre, may demo account muna yan. Ayan yung kagandahan po rito sa community natin. Hindi natin ina-allow na mag-trade ka kagad ng live. Demo account. Wala ka muna ilalabas na capital dyan kapag nag-trade ka po. Okay? So, ito yung Manara. Ito yung AI pattern scanner natin. So, makikita natin ito, no? Na kung saan ito yung technical analysis. Hindi mo na kailangan gawin to. Hindi mo na i-analyze. Si AI na bahala dyan. Anong gagawin mo? Ikakopy mo na lang. Halimbawa, ito entry. Gamit yung cellphone mo. Sa mga susunod, tuturo po yan. No? Unti-unti lang kasi baka hindi nyo na makuha lahat eh. Yan. Halimbawa ito, entry. Kakopy mo lang yan. Lalagay mo lang yung TP1, TP2. Lagay mo stop loss, matulog ka na. O kaya magtrabaho ka na. Okay? Yan lang gagawin mo. Kakopy mo lang siya. Okay? So yan yung pinadali, yung trading. So habang inaaral mo, pwede ka nang kumita. So ito yung bot pattern, no? Sinasabi natin. So may mga pattern yan. Gartley pattern, bot pattern, so crab pattern. So marami pong pattern na inaano po yan. So makita naman natin dito, ito yung analyze niya to. Ito na, kakopyahin mo. Dito ka mag-entry, kakopy mo yan. Ito yung stop loss mo, ito yung TP1 mo, ito yung TP2 mo. Okay? So may papakita po ako sa inyo mamayang video kung paano ginagawa yung AI na yan. Okay? Ito po yung harmonic pattern na tinatawag yung sa AI natin. No? Harmonic pattern, a very profitable pattern with success ratio of over 70%. Okay? Over 70%. The problem is that this pattern are rare and difficult to be identified. So, kailangan aralin talaga. So, makita rin natin dito na yung mga pattern na ito is 85% of the time, both bullish and bearish pattern. So, accurate naman po siya. Pattern are often highly accurate. Accurate siya 70% to 85%. So, kaya rito, marami pong sumasabay at natututo. At marami pong kumita. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga ano yung kinita nila nung ginamit nila yung AI pattern na to. So ito po no yung video, panoorin niyo lang po. Ito yung video kung paano po ba ginagawa tong AI pattern ni scanner na to. So paano nga ba tayo nagpe-place ng order gamit yung signals ni Manara? So sabi dito, may nakita raw siya na bot pattern para mag-sell tayo. So ito yung binigay niya na stop loss, entry, and take profit. So click lang yung AUD, USD, and then sell limit. Tapos sa price, dyan natin ilalagay yung entry. So nag-place order na ako kasi para mahabol natin yung price. And then saka natin siya i-modify to put the stop loss and take profit. Dito depende na sa'yo kung ang gusto mo yung TP1 or TP2 yung gagamitin mo. So ayan na yung trade natin. Kusa yan magko-close kapag ka na-meet niya na yung take profit mo. For more details, message me in Telegram. Okay? So yan po, no? Kusa siya magko-close pag na-hit mo na yung take profit mo at pag loss naman, kusa na rin siya magko-close. So hindi mo kailangan bantayan, hindi mo kailangan i-monitor. Okay? Ikaw na po yung bahala dyan. Okay? So ang kagandahan po dito, dahil natuto ka mag-trade, hindi ka na mai-scam. Diba? O ito lang po yung resulta ng mga trader na sumabay dito sa pattern po natin. Ito yung tinatawag natin na AI pattern scanner. So kumita lang po siya ng $1,302 po yan, hindi peso. $1,302. Hindi to one day, no? Walang one day po to. Baka pinakamatagal na nito, 1 oras niya tong ginawa, yung kinita niya to, no? Yan po. Kasi dito, minutes lang pwede kang kumita. Okay? Ito pa po, no? Yung trading niya, ito po, ang tawag po rito. Ato, major o minor? GBP CHF. Yan. Yan, kanina tinuro natin. Ano to? Major o minor? Walang nag-type? Hindi nyo nalaman? Minor. Yes, very good, very good. At least may natutunan, nakakatuwa, no? Alam mo yung natutuwa yung mga
nagtuturo kapag may natututunan sila, 'di ba? Kanina walang idea pero ngayon nasagot. Major, hindi po. Yung sumagot ng major mali. Pag pinabi natin major, ang partner dapat niyan dollar. Dito GBP CHF. So minor po siya. Okay? So kumita lamang dito ng 238,363. Okay? Pesos po 'yan, ano? 4,124. Dati hindi ako naniniwala. Akala ko hype lang. Pero nung ako, sabi ko sa inyo, kumita ako ng less than $6,000. At meron po akong tinuruan dito sa Saudi Arabia, no? Driver po siya. In just 2 days, kumita po siya ng $6,000. At yung isa naman, engineer yun, binigyan natin, tinuruan din natin ng konting idea o konting strategy. Bago siya nagbakasyon, kumita po ng more than $3,000. Okay? So may baon siya nung umuwi, kaya tuwan-tuwa po yun. Okay? So marami pa po, no? Isang 72 years old, tinuruan natin, kumikita ng $100 to $150 a day. So may isang engineer na kumikita rito ng $50 to $100, pero ngayon mas malaki na kasi nung nagsisimula pa siya noon eh. Ba? So ito yung pangalawang tools natin. Meron po tayong swipe to trade. Yung sinasabi natin kanina, yung Manara, ito naman yung swipe to trade. Ito yung isa-swipe mo lang, magte-trade na siya. At ang mga nagbibigay ng signal dito is yung mga talaga master trader. Yung mga ano na talaga, matatagal na sa trading. At may kanya-kanya silang mga expertise o kung ano yung mga tinetrade nila. 'Di ba? May forex, may gold, yan makita natin, no? Forex karamihan diyan. To gold, 'di ba? Makikita natin yan, gold. So yan po yung kanilang mga expertise. Okay? At pangatlo, ang kagandahan po rito, meron tayong academy. So may academy tayo, merong basic forex, advanced forex, masterclass. So yan po yung kagandahan, meron po tayong training dito. Okay? So kailangan natin atinan, kaso siyempre English po yan. 'Di ba? English po yan. Pero huwag kayong mag-alala. No, meron tayong solusyon diyan. So, pang-apat, ito yung live trading, paboritong-paborito namin lahat dito, na kung saan si Abdallah. Ang expertise niya po ay gold, hindi siya gold, US 30. Dito po, US 30 na kung saan sasabay ka lang sa pagte-trade sa kanya. Okay? Pag sumabay ka sa pagte-trade, sasabihin niya kung kailan ka magbabay, kung kailan ka magsesell. Okay, so mamaya may video tayo na pakikita ko yung live trading ko na sumabay po ako kay Abdallah. Okay? So ito po 'yon. Ayan guys, pakikita ko ngayon yung trading na kung saan sumabay tayo kay Abdallah na kumita tayo ng $500. Okay? Kumita tayo ng $588. Yan po, no? Buy and sell po tayo. Yan, galing sa kay Abdallah strategy po yan. No? Kita po natin. Okay, galing. Kumita po. Yan, thank you. I took the sell line, looks very nice. Both, guys. Ayan, ganyan lang po, no? Ayan yung isa sa mga tools natin, cheat codes, no? Na kung saan I took the sell, I took the buy, gagayahin mo lang siya, pwede ka nang kumita. Dito po, may kumikita dito $100 to $500. Yung iba, mas malaki pa. Siyempre, depende sa kapital. Do you believe may kumikita po dito na $2,000 in just less than 10 minutes, less than 15 minutes, less than 20 minutes, less than 5 minutes. Okay? So, depende sa kapital mo, 'di ba? Pag maliit yung kapital mo, kikita ka rin. Siyempre, maliit lang, pero pag malaki, di malaki rin, 'di ba? So, yan po yung nangyayari po diyan. No, sasabayan mo lang. Siyempre, meron po yan training. Meron din po yan training. Hindi basta-basta sasabay ka diyan kasi may strategy yan eh. So, magda-demo account ka naman, hindi ka kagad maglalagay ng capital diyan. Demo account muna. Practice muna yan. Okay? So, ngayon, ladies and gentlemen, sa lahat nandyan, sa 131 participants po natin, I want to introduce to you Iconic. Dati po siyang Economy, nag-upgrade na po siya. Ngayon po, isa na po siyang Iconic. Kasi nga po, running 6 years na po siya ngayon taon na to. Ang Iconic po, for your information, hindi po siya trading platform, hindi po siya investment platform. Okay? Ulitin ko, hindi po siya trading platform, hindi po siya investment platform. Ano po yung Iconic? Iconic is an academy. Kaya po ang Forex po natin is a course. Course po ito. No? Kumbaga sa TESDA, nag-aaral ka ngayon na matuto kang maging mekaniko. Dito matututo ka, mag-aaral ka sa pagiging trader. Kasi hindi man tinuturo sa school to eh. Diba?
Ito po yung mga nasa likod ng academy natin. Yan, nandiyan si Hassan Mahamud, siya yung CEO, yung founder ng Iconic. Then President, si Edwin, at si Jarud naman yung Vice President. Established po sa United States 5 years ago. So running 6 years na po siya ngayon. Ang headquarters niya sa California. Available in multiple languages. Ibig sabihin, hindi lang Pilipinas, all over the world, buong mundo. Okay? So customer over 100 countries, specializing in financial market education and high effective technology based on artificial intelligence. So gumagamit na po sila ngayon ng mga high-tech, no, makabagong sistema para mapadali yung trading. Ito po yung provider po natin. Ito yung Iconic. Sila po nagpo-provide ng financial markets tulad ng forex, stock market, crypto. So hindi lang po forex market, no, hindi lang po forex trading ang matututunan mo rito. Matututo ka sa stocks at crypto. Okay? Kasi isa lang naman yung principle na yan. Pag natutunan mo yung forex, matututunan mo yung stocks, matututunan mo yung crypto. Okay? Ganun lang din naman po yung prinsipyo niya sa trading. So how much? Yan. Sa mga kanina may nagtanong na, no? How much yung yung formal forex class po natin ay nagkakahalaga po ng 70,000 to 150,000 po. Mababa na po yan, mura na yan. Kasi itong 70K at 150K, sabi ko nga sa inyo, isang araw to pwede mong kitain. Pag marunong ka na, pwede kang mag-advance 400,000. Siguro bago ka mag-advance ito, kumita ka na dito. Diba? So yan po yung ating formal forex class. Yan po yung nagkakahalaga ng enrollment kapag nag-enroll ka po. Mura na po yan kasi noong time na yung nagsisimula po ako dito, hindi ako nagkakamali, 200,000 to 500,000, basic course pa lang yun. Wala pa dyan yung advance. Pag nag-advance ka, million. Bumaba na nga po yan eh. Diba? So namura na po siya. Okay, yung iba naman kinabahan na, oh. Okay? Sabi nila, hindi po namin kaya yan, ang laki. Diba? Akala ko ba konti lang. Okay, sige, sige. Yan, hindi po yan. Okay? So kung gusto nyo, may mas mababa yan, pero hindi sa Iconic to. $1,499, may subscription ka na $99. O $1,799, may subscription ka na $99. Okay? So yan, baka gusto nyo dyan. Wala pong cheat codes to, walang tools. Aral lang to, ha? Learning lang yan. Yung isa din, ganun, learning lang din. Pero, dito sa Iconic, no, bibigyan namin kayo ng option. Okay? Option na kung saan pwede ka magsimula in a small amount. $645 for 6 months po yan, ha? 6 months. I-times nyo yan. Kung magkano lang lalabas yan in 1 month. So 6 months, walang subscription yan. Okay? After 6 months, saka ka lang uli magre-renew. Meron po tayo ditong Manara, meron ka ditong Eka, meron ka ditong Plutus, meron ka ditong Solex, meron ka diyang Swipe to Trade. Okay? So, 6 months po yan. Kung gusto mo mas mababa, $99. Paano naging mababa? $99. 1 year naman po yan. Okay? 1 year naman po yan. Sandali lang. So 1 year naman po ito. Wala na subscription. Meron kang Eka, yung Academy. Meron kang Manara. Meron kang Solex. Meron kang Plutus. Meron kang Swipe to Trade. At ang kagandahan dito, yung sinabi ko sa inyong Eka o yung Iconic Academy, yan po ay provider ng Iconic. So English po yun. Pero kapag nag-enroll po kayo dito, may bonus po tayo. Ito yung bonus po natin. Yung bonus na ito, pag ikaw ay separate, hindi mo, halimbawa, hindi ka nag-enroll, ito yung gusto mong kunin. Pag separate na ito, nasa 50,000 pataas po ang presyo niyan. Okay? Chart Mastery, VIP Community, Group Coaching, Scalping Strategy. Ito yung talagang may bayad talaga po ito. Sila Coach Nars, 3 session lang, pumunta ng Maynila, nagbayad ng 30,000 para lang aralin ito. 3 session lang yun, ha? 30,000. Pagkain pa nila, yung accommodation pa nila, magkano lang? So palagay mo na 60,000 din inabot. 'Di ba? Ito lang yung training. Pero pag nag-enroll ka dito sa Iconic, ibibigay na po itong libre. Provide na po ito ng community. Kasi nga po, gaya na sabi natin, yung layunin po natin ng community na to is makatulong sa mga kapwa nating OFW. Kasi yung iba,
hindi ganong naintindihan yung English kasi hindi naman lahat tayo makaintindi. Tapos yung mga ginagamit na termino, syempre, yung hindi pa natin naintindihan. Dito, maiintindihan mo kasi Tagalog. Pinadali. In layman's term, pinapaliwanag para mas maintindihan mo. Kaya nga po marami po dito naging profitable, kumita, natuto. Okay? Noong time po na kami po ay nag-join dito, wala pa nito. Okay? Kaya maswerte po kayo ngayon na ngayon meron na. Di ba? Nagsisimula po kami Nag-down. nito, wala kami nito. Okay? So, pakimute lang po kung sino yung nagsasalita dyan. Yan. Ito yung option 2 naman, kung namamahalan kayo doon sa 645 tsaka yung 999. Kung namamahalan kayo doon, ito yung enrollment. Option 2. So meron tayong Elite Pro Emerging 185, no? 99 eh. So 185 na 'yan. Meron ka ditong Plutus, meron ka ditong Eka, meron ka ditong Manara, at meron ka ditong Swipe to Trade. No? Sorry, wala kang Plutus dito. Solex pala. So wala 'yan. Pero yung 199 mo, kompleto 'to. Meron kang Eka, Manara, Solex, Plutus, Swipe to Trade. Yan, kompleto 'to. Okay? At good news, may kasamang bonus. Chart Mastery, VIP Community, Group Coaching, VIP Signal, Scalping Strategy. Alam nyo po ba, meron din tayong one-on-one kung gusto nyo. Kaso sa one-on-one, medyo mahal. No? Yung 5,000 mo, 3 days. 3 session lang yan. Okay? Hindi 3 days, 3 session. Okay? 5,000 pesos po yon. Pag gusto mo ng lahat na ito, more than mga 50,000 to 6 pataas, pataas kasi ano na yan ano na to strategy na ituturo sa dito. Pero walang cheat codes walang tools to, baka hanapan nyo. Walang tools to, walang cheat codes. Okay? Pero kapag nag-enroll ka rito sa 199, kasama na po lahat yan, package na. Itong bonus na to, ulitin ko, hindi po ito provide ng Iconic. Ang provider po nito is yung community natin, no, by Coach Nurse. Itong program na to, kasi ang layunin natin is maturuan na maging profitable yung mga nag-enroll dito. Kasi dito English Medyo sabi nila noon, sir, ang hirap intindihin, hindi namin maintindihan yung term. Kaya gumawa tayo ng program na maiintindihan po ng mga Pilipino. Okay? Kaya may bayad po ito, pero ngayon libre po ito kapag nag-enroll ka. Ito pa yung good news. Yung siguro last month po nag-launch po kami nung Hero 30. So marami pong nag-enroll diyan, no? Yung Hero 30 $99 po 'yon. Separate yan hindi yan dito sa Iconic. Marami pong nag-enroll doon pero nag-cut off na po, tapos na. So, ngayon po, nakaka-6 session na, ang dami na pong naging profitable. No? Ang dami na kumita. Nakakatuwa. No? Even yung mga may-ari ng restaurant, yung mga OFW na walang alam sa pagtitrade, ngayon kumikita po, grabe. Nakakatuwa. No? Hindi pa tapos yung session na yon. 6 session kasi yung Hero 30 na yon, 30 days challenge po yon. From zero knowledge ka, or zero knowledge to profitable trader. So 6 session pa lang, profitable na lahat na nag-enroll doon. Kaso ngayon, sorry to say, sarado na po. No? Wala na po yan. Antayin na lang po natin yung susunod na kabanata. Antayin natin yung susunod na ano yan. Yung kung kailan. So siguro after 6 months pa. Okay? Pero, good news, good news. No? Nakaka-6 session pa lang tayo. Ito yung good news. Kapag nag-enroll ka ngayon, no, itong linggo nito, kapag nag-enroll ka, okay, take this opportunity Pag nag-enroll ka nito, 199, libre na po ang Hero 30 Days Challenge. So nakaka-6 session pa yan. Paano yun? Nagsimula na, sir. Don't worry. Meron po tayong recorded video. Pwede po namin ipasa sa inyo yun. Ganon din naman yun. Kaso lang, hindi siya na live. Recorded na. Pero yung mga susunod na session, makaka-attend ka. From zero knowledge to profitable trader, ito, 100% Walang 100% sa trading. Ang sinasabi ko dito, 100% dito, na bago matapos tong 30 days, sure ko matututo ka na mag-trade. Okay? Pero yung sinasabi na kikita ka sa trading, walang 100%, depende yan sa'yo, depende yan sa strategy mo kung paano mo i-apply. Pero sa nakikita po namin, out of 10, no? Talagang halos mga nasa 8%, nasa 8 na kung saan yung kumikita. Nung
nung umaattend na sila dito. Ayan, yung iba, baka yung iba nandito. Sige, type nga po kayo. Kung isa kayo nandito na umaattend ng Hero 30 na kumikita, baka type nyo dyan para baka sabihin naman nila hype tayo. Yung mga traders dyan na umattend ng Hero 30 na kumikita na. Kung meron dito, kung meron dyan. Sige, type nyo kayo para makita po ng iba na totoo. No, ito yung Hero 30. From zero knowledge to profitable trader. So, ginagawa natin to every Wednesday and Saturday. Okay? So, 30 days yan na kung saan bago matapos ito, no, bago matapos yung 30 days na yan, marunong ka na mag-trade. Ang kagandahan, habang inaaral mo to, dahil may tools at cheat codes ka, pwede ka nang kumita. Yan po yung kagandahan, yung sinasabi natin. Sa trading po, kapag nag-aral ka sa formal class, walang cheat codes, wala po yung tools. 1 year to 2 years bago ka maging profitable. Pero dahil doon sa cheat codes at tools na gamit natin at sa mga training na ito, in just 1 month, matututo ka mag-trade. Wala pa. Kasi baka nga, tulad ngayon, hindi pa nga tapos yung training. Marami nang kumikita. Bakit? Gamit ang cheat codes natin at yung tools. Okay? Kapag nag-enroll ka sa $199. Pero yung mga nag-enroll ng $99 nun, walang cheat codes yun, ha? Walang tools yun. Baka akala nyo kasama yun. Hindi, wala yun. So ngayon, dahil maraming gusto pang humabol, kaso sarado na, ginawa na lang namin para matulungan natin yung iba, sige, mag-enroll kayo ng $199, kasama na to. Libre na po yan. Okay? So, grab this opportunity. I-message mo na ngayon yung sponsor mo. So, what will happen to you if you subscribe? Ano yung pwedeng mangyari sa'yo o ano yung pwedeng benepisyo mo kapag ikaw ay nag-subscribe? Magkakaroon ka lang naman ng tools ng Manara, Swipe to Trade. Magkakaroon ka ng AI tools, yan yung Manara natin. Academy, na kung saan may basic, advanced forex, masterclass. At syempre, yung VIP signal, na kung saan pwede ka nang kumita habang inaaral mo tong trading. Kasi gamit yung cheat codes. At syempre ito, sikat na sikat yung kay Abdallah. Pag natutunan mo lang po ito, nako, walang araw na hindi ka kikita rito. Kasi bakit? Susundan mo lang siya eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming kumikita po rito. Ito lang yung ginagawa nila at saka yung ating mga strategy na tinuturo po rito. Okay? At syempre, bukod dyan sa mga training na yan, pwede kang kumita dito ng $1,665 or 95,531 pesos. Ako kahapon ba yun? O nung isang araw, kahapon nata, nag-withdraw po ako ng $1,000, may get, $1,000 plus. So, nasa 56,000 po yung aking na-withdraw. No? Ayan, pinakita ko yan sa GC, no? In-screenshot ko yan. Bali, ayan yung kinita natin sa trading, 56,000 po, no? At ito, no, magwi-withdraw ulit tayo sa crypto naman natin gagamitin. Nasa $1,080 yung ating wi-withdraw. So in just ilang weeks lang o ilang days lang, nasa almost 100 pala, 112,000 yung kinita natin, 'di ba? So makikita po natin dito, hindi po hype 'yun, na totoo po 'yun na withdraw kasi pinakita ko talaga 'yan. Pati yung aking GCash, no, pinakita ko doon sa na-withdraw ko talaga 'yan. Okay, hindi po tayo hype dito at hindi po tayo dito nanloloko para lang mag-enroll kayo. Yung sinasabi natin po dito is pawang katotohanan lang. Okay? So 67 years old, yung sinasabi natin na kumita po rito ng $100 to $200. Ngayon medyo malaki na siguro kinikita niya. At ito po, no, baka sabihin niyo po kasi, screenshot lang pinapakita, nagte-trade ba talaga kayo? 'Di ba? Yung iba, mga ganun tanong kailangan marami kang proof no. Pero syempre may mga prueba tayo na confidential na hindi natin pwedeng ilabas dito. Pero ito yung katotohanan na nagte-trade po tayo. Live trading ko po ito, ha. Kasi pag hindi live trading, may makikita kayo yan, VIP, yan, mga hindi live trade. Ito, live trading po yan. Okay? So live trading ito, na kumita po tayo dito ng $300 in just less than 15 minutes or 10 minutes, no? Yan po. Yan, hello guys. Pakikita ko lang sa inyo yung aking trading. Ito po yung live trading ko po. Standard account po yan. So,
na sinundan lang po natin yung signal na ibinigay ng economy. So nakita po natin ano. So 0.09 po. Yan po 0.09 ang aking ano dito, lot size. So makita po natin nasa yan. Yung isa po, yan po 83 na po. Bali na take profit ko na ng maaga, sayang tumaas pa pala. Pero anyway, Okay, so yan po, no? So makita natin dito, $128.25. Naka-withdraw na, naka-take profit ako ng $83. So tuloy-tuloy yan. Ang kinita ko dito, more than $300 po. Okay? So yan po yung kinita natin. At ito naman po, no, gamit ko yung strategy. No, pakikita ko lang sa inyo yung ilan kasi hindi nyo pa rin naman yan magagawa kahit pakita ko. 'Di ba? Kung wala kayong training, hindi nyo rin yan alam. So 0.01 yung lot size na ginamit natin dito. Minor forex trading, ito pala, yung minor forex yung ginamit natin, AUD GPY. Okay, gamit po natin dito yung signal na binigay ng Iconic o dati yung economy dati. No, yan po yung signal na binigay niya. Kinapi lang natin. guys, pakikita ko na po sa inyo. Ito po yung aking trading for today. So, ito yung support and resistance natin kanina. Okay? So, ngayon, ang gagawin po natin dyan is ililipat po natin dito. Dahil ito po yung bago. Yan. Ayan po yung resistance. Ito naman po yung support. Okay? So, mapapansin po natin na lumagpas po na siya doon sa resistance, na break niya na po, no? At naka-position po tayo ng buy. Bakit tayo nag-buy? Kasi po yung trend po is pataas. Makita po natin yung trend, no? Pataas po yan. Kaya sabi nga ni Coach Noy na trend is your friend. Okay? So makita po natin to, nakabay po tayo. At isa na lang po, yan, naka-blue na po lahat. Okay? So yan, no? Low risk lang yung ginamit natin dyan na lot size 0.01. So yan yung katunayan na tayo po ay nagte-trade dito. So live account po yan, okay? So ito isa sa mga estudyante natin, wala pang isang linggo, nag-try na mag-live account. So kumita siya ng $67. Hindi pa bagong estudyante po yan, ha? Wala pang isang linggo, ayan na po. Ito naman yung bonus natin. Sa mga, yan, sa 125 participants po natin, ito po yung bonus natin. Sa mga nagtiyaga po dyan, no, hindi po mawawalang halaga yung ginawa nyong pag-attend dito hanggang matapos na nagtiyaga. So, congratulations, umabot kayo sa bonus natin. Yung bonus natin, simple lang, i-message nyo na po yung mga sponsor nyo o nag-invite sa inyo rito, nagpasa ng link, message nyo na po sila. Hindi po ako yung nagpasa sa inyo ng link tsaka yung sa inyo, nag-assist. No po, message nyo sila, sabihin nyo, I joined the webinar. Okay? Message nyo po sila, I joined the webinar. Nasa ganon, para maisama po kayo doon sa GC. Kasi sa GC natin, kapag naisama po kayo doon, ang bonus po natin, halimbawa, sir, sa isang linggo pa ako mag-enroll o kaya after 2 days, 3 days. Okay? Habang hindi ka pa nag-enroll, pag ikaw ay nasama doon sa ating GC, sa community natin, meron kang libre na 2 days challenge Forex for Beginners. At actually, hindi lang 2 days to, meron pang ibang mga training na nagbibigay na tayo ng ideas doon sa mga hindi pa naka-enroll kung paano yung mag-trade, kung paano simulan. Nagbibigay na tayo ng ideas. Pwede na kayong mag-demo account dyan. Bibigyan na kayo ng link ng mga nag-invite po sa inyo, yung pang-demo account. No, hingin nyo lang sa kanila. Yung BT Markets, yung ating broker, pwede nyo nang hingin sa kanila yan. So, pwede kayong mag-demo account kung gusto nyo. Pero syempre, hindi nyo pa alam mag-execute. Okay? Dito sa 2 days challenge o yung mga free trainings po natin, limited po ito. Kasi yung iba, na-join doon, tapos naghahanap ng tools, naghahanap ng signal. Hindi po kasama yon. Okay? Sa 2 days challenge, limited training lang po yung makikita natin dito. Wala po tayong mabibigay ditong strategy, signal, o tools, no? Yung hihingi, baka pwede niyo man kaming batuhan ng signal, wala pong ganon. Okay? Exclusive yan sa mga nag-enroll. Kapag nag-enroll ka, lahat ng tools at cheat codes, even yung Hero 30 na 30 days challenge, libre na yan, pati yung chart mastery, yung VIP community, yung scalping strategy, lahat po yan, kasama na po yan sa 199 na enroll. Pero sa libre, hindi po kasama yan, limited lang po.
Okay, hindi ka rin makakasama dito sa mga exclusive session. Kasi may mga exclusive session pong ginagawa para ituro yung mga strategy na yan. Hindi ka makakasama doon kasi hindi ka naka-enroll. Kasi yung mga naka-enroll, naka-commit na yan eh. Committed sila na talagang gusto nilang matutunan to. Kayo naman naka-enroll, gusto nyo rin matutunan, wala pa lang kayong pang-enroll. Pero sabi ko nga sa inyo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, marami tayong dahilan. Huwag tayong masanay ng libre. Nagbibigay tayo ng libre pero huwag natin kunin lahat kasi walang libre po sa mundong ito. Okay? Lahat po yan, merong sakripisyo, may bayad po lahat yan. Pero sa atin, binibigay natin ito para makatulong sa mga kapwa nating OFW. Okay? Ako nga po, nung nag-enroll dito, wala naman ng pera eh. Ano yung ginawa mo, sir? Ako, may credit card ako. Ginamit ko yung credit card ko. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing mangutang kayo kung ano. Basta may paraan. 'Di ba? Kapag ikaw ay magninegosyo, ang lagi mong problema is kapital, wag ka na magnegosyo. Okay? Magtiyaga ka na lang tumanda sa pagiging OFW. O kaya magtiyaga ka na lang tumagal sa pagiging empleyado. Kung yan yung laging problema mo, dahil sa susunod na taon, kapag may nag-alok sa iyo uling negosyo, ang problema mo na naman kapital. So hindi ka makakapagsimula kung lagi yan yung problema mo. Sir, wala po kasi akong trabaho kaya hindi problema 'yun, 'di maganap ka. 'Di ba? So yung iba yung mga katwiran, 'di ba? Na iba yung mindset. Wala kang trabaho. Gusto mo magnegosyo, paano gagawin mo? 'Di ba? So dapat may paraan. Sabi nga natin, lahat ng bagay may paraan. Kung ayaw mo, marami ka talagang dahilan. Marami ang naghihirap, marami ang hindi kumikita, marami ang hindi naaabot ang pangarap dahil sa maraming excuse. Okay? Kung may failure ka, may mistake ka, congratulations. Kasi bakit? Malapit ka na sa goal mo. Malapit ka na maging successful. Walang taong naging successful nang hindi dumaan sa failure. Ayan ang tatandaan nyo. At dito po, ito po yung katunayan. Kanina sabi ko sa inyo, nag-live trading tayo. Ngayon, nag-live withdrawal naman tayo. Guys, Pero magwi-withdraw po tayo. ko na to. So pinakita ko lang ito para patunayan sa inyo na nakaka-withdraw tayo dito. Noong kahapon nga, naka-withdraw tayo instant, di ba? Yung 56,000 natin, sandali lang, pumasok na. Okay? Ngayon, So ito, kumita no? po tayo sa Bali yung withdraw ko dito is $499. Ito naman, kasi dito pwede rin tayo mag-withdraw sa crypto. So sinubukan ko rin sa crypto, naka-withdraw din po tayo. Okay? So marami pong option na pwede kang maka-withdraw gamit yung credit card mo, debit card mo, o online banking mo, o mga e-wallet mo, pwede po yan. Okay? So yan po yung ating mga withdrawals. At ito yung 72 years old na sinasabi ko sa inyo na kumita ng $100 to $150 a day. No, dalawa po yung trading account niya, isang standard tsaka isang cent account. So later on, maintindihan niyo yung cent account tsaka standard account. Okay, yung kanina yung gamit ko, standard account po yan. So dito makita ninyo, ang ginamit niya dito, DJ30 kay Abdallah, at yung gold, no? Yan yung tinetrade niya. Gold tsaka yung DJ30. So yan po, 72 years old. Hindi marunong mag-trade pero kumita ng $100 to $150 a day. Okay? So, ngayon po, dito po nagtatapos yung ating yung ating presentation. Kaya kung may question po kayo, pwede na po kayong magtanong. So, bago po tayo magpunta sa Q&A, ito lang gusto kong iwan sa inyo. Success is start when you decide to begin. Maaring mga nagsabi, na-inspire po kami, marami nagme-message. Sir, na-inspire po kami sa presentation mo. Alam niyo po ba na takot po ako sa Forex pero nung naka-attend ako dito, lumakas yung loob ko at gusto ko talagang matuto. Hanggat nasa isip mo lang yan, hindi yan mangyayari. Kailangan magdesisyon ka. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa makalawa, hindi sa isang taon, kundi ngayon. Success is start when you decide to begin. Kasi pag nag-decision ka, alalakipan mo yan ng action. We must create the perfect moment to take action rather than waiting for a perfect time to arrive. Now is the time to act. Ngayon po, yung pagkakataon na tayo po ay umaksyon. Kailangan natin mag-take action. Okay? Marami kang narinig na magaganda, marami kang natutunan, but we need to take action. No? Kailangan pagtapos nito, meron ka ng desisyon. Hindi mag-enroll ka agad, ibig sabihin may desisyon ka agad na gusto kong matuto. Pero siyempre, yung pag-iisip mo yan, dapat lakipan mo ng action na dapat masabi mo na kailangan magawa ko to. Okay po? So,
Kailangan natin dito ng motivation, encouragement. Pero unahin mo yung mindset mo. Kung gusto mong mabago yung buhay mo, no? Change your mindset. Negative to positive. Kung ngayon nag-iisip ka paano yan, hindi ako magsisimula, wala akong pare. Change your mindset. Mag-uumpisa ako dito, mag-aaral ako dito, magkakaroon ako ng capital dito. So dapat ganun po yung mindset po natin. Okay? So dapat matutunan po natin yung mga bagay na yan. Hanggat hindi ka nagdidesisyon, yung success na gusto mo, hindi mangyayari yan sa buhay mo. At kung gusto mo maging successful, gayahin mo yung mga naging successful na tao. Kokopyahin mo lang yan. Parang trade. Kung kami kumikita rito, kopyahin mo kung ano yung ginagawa namin at tinuturo namin dito. So pag ginawa mo yan, makikita mo yung resulta. Ako po, nung nakita ko yung potential dito, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko mag-enroll ako. Parang, hindi ko tinanong, paano yan, wala akong pera. Hanap ako, isip akong parang, ito may credit card ako, gamitin ko muna to. Dahil alam ko, kikita ako eh. Ayun nasa isip ko, kikita ako. Basta ako magninegosyo, ang iniisip ko lagi kikita ako. Hindi ko iniisip na malulugi ako. Hindi ko iniisip na paano kung pag di ko natutunan to, paano kung... Hindi yun. Kasi pag yan yung isip mo, wag ka na mag-isip magnegosyo. At wag ka nang mag-isip na sumali sa mga ganitong training. Kasi kung yan yung pag-iisip mo, negative agad, walang mangyayari sa'yo. Kung ano yung iniisip mo, yan yung mangyayari. Kaya kung positive yung iniisip mo, na kaya ko to, matututunan ko to, gagawin ko to ng paraan, aaralin ko to, kikita rin ako kagaya ni Coach Jimro, kagaya ni Coach MJ, kagaya ng ibang mga coaches dito, ni Coach Nars, kikita rin ako niyan. Ayan yung i-mindset mo, maniwala ka. Balikan mo ako pag hindi nangyari sa'yo yan. Kailangan gawin mo. 'Di ba? Pero pag hindi mo ginawa, tapos babalikan mo, hindi man ako kumita, sir, ano yung ginawa mo ba? Sabi ko sa inyo, maraming kumikita sa Forex, marami din ang hindi. Yung mga kumita, yun yung mga nag-aral. Yun yung mga hindi sumuko. Yun yung mga winner. Pero kung quitters ka, sorry to say, no? Kung quitters ka, hindi ka belong dito. Kung takot ka at hindi ka risk taker, hindi ka rin belong dito. Kasi kailangan natin dito yung risk taker, yung good positive mindset at yung may tapang, no? Kailangan may tapang ka. Kasi hindi mo magagawa ang isang bagay kung takot ka. Risky? Yes. Yung pagiging OFW natin, risky yan. Iniwan mo nga yung anak mo, nag-alaga ka ng anak ng iba eh. Inisip mo ba nung sasakay ka ng eroplano na pwedeng bumagsak yon? Pero hindi mo inisip. Bakit? Kasi ang nasa isip mo, kumita ka. Mag-a-abroad ako para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Yan yung deepest why mo. Tapos sasabihin mo, risky. Di ba? Walang hindi risky sa buhay. Pero nag-take risk ka dahil sa deepest why mo. Ngayon, ano yung gusto mo? Ilang taon na tayo dito? Ito yung project natin, Project for Good. Dati kang nangarap mag-abroad, ngayon mangangarap ka na mag-for good. Pero paano mo gagawin yan? Diba? Ito na yung pagkakataon. Huwag na po natin sayangin yung pagkakataon. Okay? Tandaan natin, success is start when you decide to begin. Desisyon ang kailangan. Okay? Sige, sa mga tao, ang mga tanong. Pagtapos mag-enroll, magkano naman po possible capital? Doon po sa nagtanong, Sir Jack, wag nyo na munang isipin yung capital. Pero sinasuggest natin dyan, $100. Pero wag nyo munang isipin yan. Bakit? Kasi pag inisip mo yan, baka hindi mo matutukan yung pag-aaral. Kailangan mag-enroll ka muna. Kasi pag nag-enroll ka, ang focus mo dyan, aralin mo. Kasi pag inaral mo na yan, no, naging consistent ka na sa demo account, anytime pwede kang mag-capital. Actually, $30, $50 pwede. Pero ginagawa natin, sinasuggest natin $100. Bakit? Para merong kang thrill, may challenge. Huwag kang matakot na masunugan, malugi. Huwag kang muna matakot dyan. Sa una lang yan. Ako, maniniwala po kayo, mga less than $3,000 po yung aking nasunog dito. Yung nagsisimula po ako. Kumita, nasunog, kumita, nasunog. Pero ngayon, nabawi ko po yan. Kasi bakit hindi ako huminto? Kasi yung mindset ko, tuloy-tuloy lang. Matututunan ko din ito. Kasi yung fear na yan, sa lahat ng negosyo may pinagdadaanan tayo, mga sabihin na natin, mga pagsubok. Pero dapat malampasan mo. Yan yung kailangan natin. Resilient. Maging matatag. Palaban. 'Di ba? So yan po yung dapat natin
sabi nga sa Bisaya, di ba, padayon. Di ba? Tuloy-tuloy lang. Walang susuko. Never give up. Ang buhay, tuloy-tuloy lang. Kalimutan mo na yung mga nangyari sa nakaraan. Kung na-scam ka, kalimutan mo na yan. Hindi na mababalik yung pera mo doon. Ito na yung future. Ito yung journey. At dito, hindi ka na mai-scam. Bakit? Kasi nga po, ikaw yung magte-trade, ikaw yung may control ng pera mo, ikaw magde-deposit, ikaw magwi-withdraw. Ang kailangan mo lang is mag-invest ka sa education, sa pag-aaral. Kasi marami yung shortcut. Meron sa akin nagsabi, sir, hindi ako nakapag-enroll pero nag-trade po ako. Ano nangyari? Yung $500 niya, ubos. Bakit? Hindi ka nagtipid ka. Hindi ka nag-enroll. Sana in-enroll mo yung 200. Tapos nagantay ka lang yung 300. Inantay mo lang. Matuto ka muna. At least malaman mo lang yung basic. Saka ka nag-trade. Baka kumita ka pa. Kagaya namin. Pero kung mag-shortcut ka dahil nagtitipid ka na, sayang yan. Hindi, iti-trade ko na. Okay, fine. Pwede mong gawin yan. Pero huwag kang maninisi na hindi naman totoo kumikita diyan kasi kasalanan mo yan. Wala kang strategy. Ano natutunan mo? 'Di ba? So yun po yung sinasabi po natin. So dapat pag-aralan po natin. Mag-aaral po ba face to face? Sir, kung mag-aaral ng face to face, sige, handa ka bang kung nasaan kang lugar, handa ka bang pumunta ng CDO? Kung face to face po gusto nyo? Handa ka bang pumunta dito sa Saudi Arabia? Face to face po. So, minsan isipin na natin, no? Hindi po face to face kasi buong mundo po to. Iba-ibang bansa po tayo. So, ano po 'yan? Group coaching. Hindi po ito ano, no? Yung one-on-one. Group coaching po kasi kung one-on-one natin at sa dami po ninyo, hindi nyo matututunan 'yan, no? Group coaching po tayo. Okay? Kung gusto nyo ng face-to-face yan, meron po tayo dyan sa Manila, sa face-to-face. Kung saan kayo, puntahan nyo, doon kayo araw-araw umaten. Yan, face-to-face po yan. Pero hindi po na $200 ang babayaran nyo dyan. Yan, $30,500 ang babayaran nyo dyan. Okay? Kung gusto nyo po yun, face-to-face. Okay? Pero dito, kahit na po Zoom yung ginagamit natin, marami pong kumikita dito, nagiging profitable. Kasi bakit inaaral talaga nila? Ang kagandahan po rito, no? Ang kagandahan dito is meron kang recorded video na kung saan pwede mong kahit kung busy ka, hindi ka naka-attend, pwede mong gawin 'yan. Okay? Ito, nangyari sa akin 'yan, ubos $500 ko 'yan, no? Isa sa mga pruweba ni Sir Dondon kasi baka hindi niya inaral, 'di ba sir? Baka hindi mo inaral. Baka nang hinayang ka sa pang-enroll na imbis na mag-enroll ka, hindi mo inaral, nag-shortcut ka, nagmadali ka, yan pwedeng mangyari sa'yo. Ang kagandahan ngayon, yung Hero 30, baka matapos na po yan kasi 6 session na tayo. 'Di ba? Baka next month, kahit mag-enroll ka niyan, hindi nakasama yan. Pero habang naririto, no, grab that opportunity. $199 o $200 kasama na yung mga training natin. Bonus na po yan, provided by our community. Okay, hindi yan sa Iconic, sa community natin yan. Kaya mag-message na kayo sa nag-invite sa inyo, i-message nyo na I joined the webinar para masama kayo dun sa list. No, kung mag-e-enroll ka rin bukas sa makalawa, at least mailista ka na makasama ka dun sa Hero 30. Okay? Para pag nag-enroll ka, automatic yan, ipapasok ka dun sa group page, ipapasok ka sa Telegram, makaka-attend ka na at ipapasa na sa iyo yung mga recorded video. At yung mga step by step how to get started. Okay? Sa mga mag-enroll, yan po yung makukuha po natin. Hindi nga inaral, sir, scam talaga. Paano hindi inaral tapos scam? Sir Don, paano hindi inaral tapos scam talaga? 'Di ba? Hindi mo nga inaral eh. Paano ka na-scam? Ikaw nga yung nag-trade, 'di ba? So, hindi ano 'yon. Hindi scam 'yon. Ikaw yung nag-scam sa sarili mo. Hindi mo inaral eh. O paano naging scam 'yon? 'Di ba? Pag hindi mo inaral, natalo ka, ganun din sa negosyo. Ibig sabihin, nagnegosyo ka, tapos nalugi ka, in-scam ka. Sino nag-scam sa'yo? Sarili mo. 'Di ba? So, yan. So, yung mga sinasabi natin doon sa mga trader na kuno na hindi naman naiintindihan yung kanilang mga ginagawa, 'di ba? Tapos pag natalo, pag hindi kumita, naninisi. So yan yung mga mga taong hindi nagiging successful. Yung mga mahilig manisi, hindi po yung mga nagiging successful. Ikaw yung nagdesisyon, ikaw nag-trade, ikaw nagplano, 'di ba? Nung inalugi ka kasi hindi mo inaral, sisisihin mo iba kasi ganito. Ba't di mo sisihin sarili mo? 'Di ba? So, accountable ka diyan.
sa bawat ginagawa mo, accountable tayo. Kaya may sarili kang pag-iisip eh. 'Di ba? So lagi natin tatandaan yan. Ilang araw po bago makapagsimula ng actually depende po yan sa iyo. Kung gusto mo nga, sabi ko nga sa inyo, puwede ka ng pag-enroll mo, puwede ka ng pasahan nun, puwede ka ng mag-demo account eh. So 'pag nagiging consistent ka na sa demo account tapos umaattend ka ng trading, may cheat codes sa'yo, puwede ka na mag-trade. Depende yan sa'yo. Pero hindi namin ina-advise dito na mag-trade ka agad, demo account muna. Okay? At hindi namin ina-advise dito na maglagay ka kaagad na kagaya nung sinasabi dito naglagay siya $500. Ewan ko sino nag-advise sa kanya yan. Hindi namin ina-advise kaagad yan. Sa amin nga, pinakamataas na yung $100 eh. 'Di ba? Kasi nga tinuturo pa natin yung strategy. Yan, mga naglalagay ng ganyan, nagmamadali. Ayan yung sinasabi natin na gusto lang kumita, pero ayaw matuto. Okay? Yung mga ganyang mindset, hindi ka pwede dito. Okay? So, maghanap ka na lang ibang negosyo na gusto mo. So, yun lang po. So, direktahan tayo kasi hindi naman tayo nanloloko ng tao rito. No? Ikaw yung ano, nandito tayo, hindi mo kami binabayaran para magturo sa'yo. 'Di ba? So, yung binibigay natin dito sobra-sobra yan, sulit na yan. Sa ibang community wala kang makikitang ganito. Hindi po tayo nagyayabang pero humanap po kayo ng iba kung merong ganito. Wala po. Marami pong lumipat dito na kung saan nagustuhan nila kasi dito naging profitable sila at natutunan nila yung pagte-trade. Okay? Kung wala na pong tanong, may pasok pa ako. Pero yung sinasabi ko sa inyo, 12 hours yung trabaho ko nakakapag-trade pa ako, nakakapag-present pa ako. Manage your time. 24 hours ang binigay sa atin ng Diyos. No? Imposible na sasabihin mo sa akin, wala kang time. May time ka. 3 oras ka nga nagbababad sa Facebook eh. Sa pagte-trade, less than 10 minutes, hindi mo magagawa. Kaya mo yan. Mindset. Mindset. Okay? So maraming salamat. Thank you, Coach MJ, sa pag-support sa mga coaches na narito. Thank you very much. At sa mga umaten, no, yung bonus, wag niyong kalimutan, message niyo na kaagad yung nagbigay sa inyo nag-invite sa inyo, message niyo sila, I joined the webinar. Wag po dito doon mismo sa nag-invite sa inyo, I joined the webinar para may pasok po kayo doon sa ating community at maka-attend po kayo doon sa mga libre natin na mga training. So muli po, ito si Coach Jim Ron na lagi nagsasabi sa inyo, walang mahirap sa taong may pangarap. Ituloy po natin yung project natin for good. Sa mga kapwa ko OFW, kung ayaw nyo na pong ma-scam, aralin po natin ang trading. Okay, aralin po natin ito. Dahil ito, kapag natutunan mo, lifetime skill, walang aagaw sa'yo, lifetime income, lifetime business, kasama mo pa ang pamilya mo. Yan po yung pangarapin po natin. Tandaan mo po, hindi ka nag-abroad nang wala kang alam. Natutunan mo yan. So matututunan mo din ang Forex. So maraming salamat. Success start when you decide to begin. God bless you all. Bye-bye.